Hi kabayan, good morning. Andito na naman ako sa inyo para mag-share ng aking mga collection about sa mga pampaswerte, lucky charms, agimat, or mga anting-anting. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo tungkol sa mga kahoy na nagbibigay sa akin ng good health, protection din at pampaswerte. So dati share ko na po itong aking tikom na bibig. Ito na-share ko na ito. So, isa na lang to kasi binigay ko sa aking mga kapatid. So ngayon ipapakita ko sa inyo itong aking isang collection na dibon na kawayan. Wala po itong butas. Ito. Ayan, dibon na kawayan. Ito sabi nila na ano daw ito na isang pang protection. Hindi daw itong klase na to, hindi daw ito pwede sa pangnegosyo kasi iba yung ano niya, yung walang butas. Yung ibang kawayan na libon na pampaswerte, sabi nila yung mga maraming sanga na pareho silang yung magkasalubong na sanga. Yan ang sabi nila. So, mayroon ako noon pero hindi ko nadala dito sa Kuching kasi dati doon kami sa Kiki nakatira. Kasi ngayon, ang mga amo ko nandito sa Sarawak. So, Sarawak Kuching. So, dito, yung iba lang ang dinadala ko. Yung mga ginagamit ko talaga. So, ito naman, i-share ko sa inyo. Sabi nila, pwede din ito sa Tagulilong o Taguliwas o ano ba yun. Sa mga Bisaya, Tagulilong. Yung maging invisible ka baga. So one time, ang experience ko nito, may gusto makipag-meet sa akin doon sa center point, doon sa Sabah. So sabi ko, ayaw ko kasi yung break up lang ng ex mo. So, parang wala akong gana. So, yung time na yun, nag-day off ako, nagpunta ako sa mall. So, nakaupo ako doon banda sa may McDonald's na shop. Maraming mga tao din kasi yung mga Pinoy doon, may hilig sila doon mag-upo. So, doon din ako nakaupo sa tabi. So, yung gustong makipag-meet sa akin, nakita ko siya. Pero siya, hindi niya ako nakita. Sabi ko, pero ito, before ako lumabas sa bahay at magsimba, kasi day off nga, nagdasal ako, naproteksyonan ako, na ilayo ako sa mga aksidente baga. Pero bit-bit ko ito kasi takot ako sa aso. So, isa din ito sa dahilan, dinadala ko kasi takot ako sa aso baga. So, ito din ang sinasabi ko na katulong sa akin kasi ayaw ko makipag-meet yung lalaki na yon kasi ayaw ko nga. So, ina-observe ko talaga na bakit hindi niya ako nakita? Nakaupo lang ako doon or hindi niya ako nakilala or hindi napansin yung nandoon ako sa tabi. Tapos sabi ko, sige nga, iano ko muna. Tapos, kasi gusto kong magbili ng tinapay, umikot ako doon sa kaliwa kasi malapit ako sa may bake shop. Nasalubong ko na naman kasi siya papunta doon sa may groceryhan. Ako paikot doon sa may bake shop. Sabi ko, hala ka, nandito na naman siya. Pero yung feeling ko noon, kasi ayaw ko talaga, sabi ko, ayaw ko makipag-meet. Kung makikita niya ako, okay lang. Pero alam nyo, hindi niya ako nakikita. Sabi ko, totoo talaga itong basta inano ko talaga na, kasi ito yung inano ko na, hindi ako makikita. Pero nagpipray din ako na, ayaw kong makipagkita. So, isa din yun na nagpatotoo na ito, nakatulong ito sa akin kasi, once na pag-ayaw ko talaga, kasi yung instinct ko baga na, wag kang magpunta. Wag mong i-entertain. So, sabi ko, okay. Hindi ko
hindi ko tinuloy at hindi ako nakipag-meet. Nagsalubong kami, hindi niya ako nakita. Ako nakakita sa kanya. Sabi ko, okay, that's a sign. So twice na kami nagsalubong, hindi niya ako nakita. Yung one time naman na nakita ko siya, dumaan lang siya sa akin. Siguro o nahiya siya sa akin o hindi niya ako nakilala. Sabi ko, oh, it's good. Ayaw ko na Kaya ito ang ko sa kahoy na ito na nagpapatuto lang ako. Isa ito sa collection ko kasi, as I said, ginagamit ko pang protection. So, yung isa naman na na-upload ko sa short video ko, yung kahoy na, yung dito sa Malaysia, tinatawag itong Raja Kayo or King Wood. Marami itong gamot kasi ito eh. Binili ko ito kasi nakikita ko may nagbablog nito na isa din itong gamot. Tapos, maganda ito sa mga may sugat kasi madaling matuyo yung sugat na nilalagyan mo nito na may oil. So, tinatry ko. Nilagyan ko ng olive oil ito kasi bagong bili ko. 3 piraso sila. Nilagyan ko ng olive oil. Siguro after 2 days. Kasi iba isang bilang katulong. Yung tubig mainit. Tapos pag nagsugat-sugat na dito. Tapos yung paa mo while nagmamap, minsan hindi mo madry kasi kailangan mo pang habulin yung ibang gawain mo. So, ako bilang isang katulong, ginagawa ko, hindi ko napunasan yung paa ko. Tapos siguro sa mga tubig at saka sa tubig, yung tubig na mainit, tapos may mga sabon na malalakas yung mga chemicals. Parang dumadaop dito sa mga skin ko, dito sa paa. So, nagkakaroon ako ng mga sugat. So, tinatry ko, kasi minsan magkakatina. So, kailangan ko talagang pisain para matanggal. Kasi malalaki yung niya, yung maga, yung sa Bisaya pa yung may butoy na may tubig. Yun ang tinanggalan ko ng tubig. Tapos, nilagyan ko nito na may oil. Lalo na pag yung galing ka sa naglalaba, tapos ito, magsugat-sugat na dito. Nilalagyan ko, alam nyo, madali talaga siyang natuyo. Yun ang ko na, sabi ko sa mga kaibigan ko, itry nyo yan kasi totoo talaga may ito na gamot. Tapos isa pa, ginagamit ko itong water therapy. Kasi dito, yan, every month ko kasing nilalagyan ito. Tapos wala kasi akong bago ngayon. Ito hindi ko pwedeng ilalagay kasi personal ko ito eh. Ginagamit ko ito pang protection ko. Actually, 2 ito. Isa yung pampaswerte. So, ito lang muna ipapakita ko. Tsaka ito yung tubig. Ginagawa kong water therapy kasi maganda siya, masarap siya inumin. Yung bago pa siya, alam nyo ba yung whiskey, pag nainom mo ito na nababad, kahit kunti lang, yung lasa niya pang whiskey talaga na bino, na inumin o alak na yun. So, every month or every 14 days, nagdagdag ako dito na isa. Pero hindi ko ma-share sa inyo. Kung bago, alam nyo, lumilitaw po ito pag bago. Saka na siya pag matagal, saka na siya nalulunod. So ito, marami na kasi itong inano ko kasi nilalagyan ko ng tubig. Iniinom, ito ang ginagamit ko sa araw-araw na kailangan. Yung water therapy, kasi yun nga, kailangan kasi tayo na sa ibang bansa, mga katulong tayo, kung magkasakit tayo lang ang maggamot kasi yung amo mo kahit cancer, hindi ka mabigyan agad ng gamot, ikaw mismo talaga ang gagamot sa sarili mo. So, ito ang ginagawa ko. Sino man yung o nakakilala ng mga Raja Kayo, ito, o maraming mga klaseng yung mga gamot na galing sa kahoy, halaman na
Yung iba yung yung anong pangalan yung isa? Kalimutan ko. Iniinom ko rin. Pero ito yung may madalas ito yung kahoy, yung bagay na may cross. Yung iba, hindi ito yung sabi nilang kahoy na sinukuan. Pero isa din itong gamot. Ginagamit din ito dito sa mga tao, dito sa mga lokal na gamot. Nainom ko na rin ito. Masarap din ito eh. Kagaya din ito. So ngayon, ipakilala ko sa inyo itong sa Radjakayo. Ito yung gamit niya. Ito yung King Woods. Ito, pang protection din ito, pampaswerte. Hindi ko pa ma-share sa inyo yung pampaswerte kasi ang naano ko lang is yung health ko, yung gumaling yung sugat ko, at saka yung pang-water therapy ko. Saka alam nyo guys, umiilaw po ito. Ilawin natin ha. Ayan. Umiilaw po ito. Ayan. May ilaw po siya. Umiilaw. Tanggalan, wala na. Marami yung mga Chinese na mga negosyante, ginagawa nila itong keychain. Tapos, yung mga palamutin nila. Ito, bumibili ako nito kasi ginamit ko pang water therapy ko. Tsaka, isa na din yung pang protection ko. At saka yung pampaswerte. So, ito, pinakita ko sa inyo, protection ko at saka yung pang good health ko. So, yung pangatlo naman isi-share ko sa inyo itong sinag-araw na kahoy. Ito, dalawa ito, may maliit. Cute. Ang gamit ko is tatlo. Yung isa, ito? Ginagamit ko kasi. Yung isa na ko, ayan. Ito, binili ko ito sa KK din. Ito, sa Pinas ako nung nagbakasyon ako, may binili ako na isang yung langis, hindi ko din nadala kasi bawal sa airplane, nandoon sa KK. At kasi nang mamadali kami nagpunta dito. So ito, binigay ito ng nagtinda na langis na binilihan ko. Kung sino man yung taga-Labason, nagtitinda yan si Kuya every Friday ata hanggang Sunday. Kung gusto nyo magbili ng gamot na marami siyang mga herbal. Kasi pag ang mga tao kasi hindi maniniwala sa ganyan. Ako naniniwala ako kasi natulungan man ako. Inaano ko lang sa panggamot kasi mahirap pag sa abroad ka. Tapos wala kang agad na mga tabletas na sa mo, yung mga amo mo mahirap pagbigay. Kaya you risk your own life talaga. So, ito muna yung inaano ko na sinag-araw. Sabi nila, ito daw ay panghalina, panggayuma, o pampaswerte. So, itong tatlo na to, ginagamit ko pang protection din. Kasi, hindi natin alam, no? Pag nagde-day-off ako kasi, alam nyo na, pag naglalakad lang ako dati papuntang chapel kasi malapit sa kondo ng amo ko. Inaano ko na yun kasi dinadala ko yung mga protection ko. Itong sinag-araw naman, ginagamit ko ito sa panghalina kasi mayroon akong business online. So, nagdadasal ako na maging successful yung business ko. At saka, benta ako ng maayos. Yun lang inaano ko na may mag-ano sa akin. Yung may maniwala baga. So, sometimes kasi, pag nag-invite ka sa yung nag-invite ka sa business mo, walang maniwala. Reject ka agad. Kahit naniniwala sila, pero hindi sila oo agad kasi may doubt sila. So, ako naman, hiling ako ng hiling na mayroon talagang taong maniwala sa akin. Pero,
sad to say, maraming nagre-reject, pero hindi ko na rin ay inaasahan na mag-join sila sa akin. Basta ako, nag-share ako sa mga business na anong dapat i-share sa kanila para mapasali ko sila. Yun lang inaano ko. Yung iba naniwala pero nagda-doubt pa rin sila. Ito yung isa sa mga ginagamit ko na pangalina. Pero sabi nila, isa din itong panggayuma kung gusto mong magka-boyfriend o magka-girlfriend. Sabi ko, ayaw ko ng manggayuma. Kasi kung may boyfriend man ako or wala, pareho pa rin. Kasi parang miserable baga. Not in miserable. Yung mahirap pag nagnegosyo ka tapos negative yung boyfriend mo or girlfriend mo. Hindi talaga lalago yung negosyo mo. Kasi instead na tulungan ka, ida-down ka pa. Diba masakit yon? Kaya minsan, maraming nag-reject sa'yo kasi kahit yung boyfriend mo, asawa mo, partner mo, hindi man maniwala sa business na sinishare mo. Kaya sabi ko, ayaw kong gagamit ng ito ng gayuma na magkagusto lang sa akin, mamahalin na ako, no. Ayaw ko kasi, di ba ang balik niyan, triple pa pag ginagawan. Lalo na yung iba, ma-misinterpret nila yung gayuma. So ito, ginagamit ko lang na yung hopefully na yung business ko ay lalago. At saka, lahat naman tayong mga OFW gustong mag for good. So ako, ilang years na ako dito sa abroad, at least may natulungan na ako. Kaya ngayon, inisip ko sarili ko na pag-uwi ko, balang araw, may magkaroon ako ng ma-concentrate ko ang aking negosyo. So kaya, itong sinishare ko sa inyo na sinag-araw, isa din ito sa pinag-collection ko na God will provide me at saka trust in God. Pero hindi ko ito sinasamba, ha. Ginagawa ko lang itong aking gabay or natulungan ako na alam nyo naman si Lord naman lahat ng nagpo-provide sa atin. God is the creator. Hindi ito ang creator. God is the provider. Ito is the helper. Binigay ito ni God sa atin para alagaan, para naman siya. Habang inaalagaan mo, alagaan ka rin. Diba gano'n na rin yun. Tapos, ito pa guys, yung sinasabi ko sa inyo na para siyang sinukuan. Mayroon akong sinukuan. Tapos itong baging niya ito, na bulaklak din. Ito yung iniinom ko. Kasi nga, pag may lagnat ako, wala akong maano. Kasi gusto ko nga, yung magkasakit ako, ayaw ko yung marami akong mainom na gamot kasi dati ganyan na ako. Yung before pa ako nasa sa abroad, mga tableta, yung ininom ko parang na yung tainga ko. So ito, isa itong bagin ito na yung sa Bisaya pabagon ba. Taas ni siya nga kahoy. Gipalit na ko ni isa na ko ka-idol. Marami akong binili sa kanya pero ito muna ipapakita ko. Ito para bagin din ito na parang sinukuan kasi may cross ito sa gitna eh. Ito. Ginagamit ko rin ito pang protection, pampaswerte. Ito lahat ito ninano ko. Kasi sabi din nila, yung sinukuan, hindi ko pwedeng ito nilagay ko ito, yung aking sinukuan. Ganit, ipagpalagay natin na ganito yung niya kasi may nilagay ako dito. Ito, yung sinukuan na sa gitna may cross. So, pinabili ko ito sa kapatid ko. So, binigyan ko sila. Ito kasi, ako nito. Nilagyan ko kasi ng prayer ito. Alam mo kasi guys, takot ako sa aso. So, pag tuwing pupunta ako sa simbahan, yung day off ko,
lalakarin ko yung chapel paakyat. So, before ako makarating doon sa chapel, may mga aso 3. Ang laki-laki pa naman. Ako ang liit-liit kong tao. Pagbanggaan ka yung 3 na yun, talagang tikay-ang jud ka. So, ang inaano ko talaga is, nagpabili ako sa kapatid ko before siya magpunta sa Malaysia. Ditong kahoy na sinukuan. So, tuwing magbaba na ako sa condo, magpunta na ako sa simbahan, nagpe-prayer na ako nito. Kasi mayroon siyang para sa kanya na prayer. Bago ito nakarating sa akin, na-memorize ko na yung niya. So, nagpe-prayer ako nito. Sabi ko, sinukuan na kahoy, tulungan mo ako. Tapos yung specific niya na prayer, kasi Latin yun. Pag yung 3 aso na yun, yung isa sasalubong na sa akin, yung balahibo ko dito talagang tumatayo na, sabi ko, Lord, guardian angel, ako, talagang takot ako sa aso. Ito na hinihiling ko na hindi ako kagatin. Hindi naman sila di ba ang aso, hindi naman yun magagat kung hindi ka tatakbo. Pero ang aso, alam nila na takot ka sa kanila. Kaya lalo kang habulin nila o parang tinatakot ka baga. So ako naman, talagang takot ako kahit makakita lang. Wala namang ginawa yung aso na yon. Ako talagang takot ako kasi nasa likuran ko na. Ma-feel mo na yung niya yung hininga niya. So ito naman talagang inaano ko. Prayer ko, dasal ako ng dasal papunta doon sa sa taas. Tapos alam niyo pag iwas na ako sa mga aso na iyon, sabi ko, thank you Lord. Pero may isa pang aso na sa taas na nakaabang. Sabi ko, hindi naman ito magano. Pero ito, maraming taon ko na itong habang nagdi-day off ako. Alam niyo yung mga aso, kasi na-memorize ko na, pero ang dala ko pa rin ito. Pag nag-prayer na ako yung orasyon niya, yung mga aso tumitingin na lang sa akin. Siguro. Kasi grabe na yung dasal ko, no? Tumatahol, tapos tumitingin, umaalis. Sabi ko, thank you Lord. Saka, thank you kayo na sinukuan, tinulungan mo ako. Kasi, nanginginig na talaga ako pag ko ng aso. Sabi ko, ano ba yan? Hindi naman ako kinakagat, pero di ko talaga maiwasan na matatakot ako sa aso. Kaya ito yung inaano ko na tulungan ako. Tapos, marami itong yung mga tao susuko sa'yo, mapaamo mo. Ako hindi ko ginagamit kasi tao lang baga ako na ginagamit ko yung mga taong ayaw sa akin na respetuhin nila ako. Yung minsan na yung tao na ayaw ko rin sa kanya, marespeto ko rin sa kanya. Marespeto ko rin siya. Yun ang inaano ko kasi ako, alam ko yung sarili ko, violente ako, tahimik. Violente ako pag nagalit. So, yung itong sinukuan na kahoy na to, ginagamit ko talaga sa maayos kasi ayaw kong sumbalikan baga. Kaya, guys, yung kahoy na sinukuan sa akin, yan po ang na-experience ko about sa mga aso kasi takot ako. Pero alam nyo guys, totoo talaga pag mayroon kang na kahoy na sinukuan, tapos yung specific niya na prayer, ma-memorize mo, titingnan ka na lang ng aso. Sabi ko, ay, thank you. Pero grabe na yung nginig ko kasi imagine, 3, laki-laki pa. Sabi ko, Diyos ko Lord. Inaano ko na lang talaga. Sabi ko, okay lang. Basta as long hindi ako kakagatin, prayer pa rin ako. At hindi lang yan kasi, di ba, hindi tayo sinasabi ko sa inyo na hindi ko sinasamba ang kahoy. Of course, always pray to God first. Kasi siya ang nagbigay sa atin ito sa kalikasan. Kaya binigay sa atin na tinatawag silang mutya ng kalikasan kasi ang mga tao, binigyan tayo ng right o karapatan na
gamitin natin sa maayos. So, hindi lang po itong kahoy na sinukuan ang ginagamit kong protection. Of course, may guardian angel prayer at saka yung prayer din ni Saint Benedict. Binano ko rin yung Latin, minimorize ko rin. So, sa next time, ipakita ko sa inyo yung yung Saint Benedict. Pero ito munang mga kahoy na sinishare ko sa inyo. Itong sinag-araw, libo na kawayan. Ito, grabe itong sa akin. Kasi, pag nag-prayer ako, hindi ako yung mga psychic na may mga power. Ginagamit ko lang kasi sabi nila, pag mga mutya na totoo, galing sa kalikasan, nunid daw ang mga orasyon niya. Pero sa akin, mas powerful yung prayer sa mga object na idalhin mo lang na walang prayer, di ba? So, kailangan mo talagang bigyan sila ng specific na prayer or orasyon para tutulungan ka. Hindi yung mayroon ka ng ganito, tapos dalhin mo lang na walang prayer, wala pa rin. So, alagaan mo rin. So, mayroon silang blessing, ko rin sila na prayer na pampabuhay nito, yung malakas yung bisa. Kasi, as for me, na nagsisimula akong mag-collect ng mga ganito, pampaswerte, protection, itong mga mutya na ito, I start with 49 days na devotion, poder at pondo. So, before yung mga gamit na in-order ko sa tao na binilhan ko ng mga gamit, nagdadasal na po ako ng devotion, poder at pondo. Kaya, ito kasi kusa lang itong nakita ko kasi ito hindi ko binili. Tapos, isa ito guys, kasama ito sa yung binili kong langis, si kuya na binigay niya sa akin libre, 2 sila ito. Ito din para may cross ito, pero hindi ito yung sinukuan. Yung ito, yung bagin ba na gamot din ito, herbal din ito. So, sabi din nila, pwede ito pang paswerte, protection. So, inano ko na. So, ito pa, may cross kasi ito, para din siyang sinukuan. Kahoy na sinukuan. So, ito sila, inaalayan ko sila ng prayer na para sa kanila, para tatalab din yung mga request ko. Diba? Ganon lang yun. So, paano guys? Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat. Bye!